biggest mistake of property owners doing before constructing their own property or building, bahay ba yan, resort ba yan, whatever na gusto nilang ipatayo sa kanilang lupa. Actually, there are two things na masasabi ko na biggest na maling nagagawa ng mga may-ari pag papagawa sila. Una, walang plano. They all do visualization. Ito gusto ko, ito ganyan ko. Gusto ko, ang finish ko, ganito, ganyan. Ang daming idea na gustong ipatupad pero walang plano. Bakit? Dito napapasok yung pangalawang mistake nila. Wala silang proper contractor. Yan. Pag wala silang proper contractor, na kung sinong Concho Pilato lang nakakuha nilang foreman dyan, na magtatayo ng bahay nila, nakakala ng foreman, nakaya ko na. Nasabi, yung iba pa nga sinasabi, foreman ng Pilipinas eh. Diba? Pero hindi nila alam, working na wala kang plano, ang hirap. Wala kang plano, wala kang proper contractor. Ibig sabihin, the idea nandyan lang. Pero yung conceptualization nung finished product na gusto mong magawa, hindi mo magawa, bakit? Wala ka lahat. Akala mo kasi, makakatipid ka. Makakatipid ka pag hindi ka kumuha ng contractor. Makakatipid ka pag wala kang plano na drawing yung sa pader. Pero hindi nila alam mas lumalaki ang costing nila. Bakit? Hindi mo alam kung gaano kalaki yung uubusin mo. Hindi mo alam kung gaano karaming buhangin, graba, semento ang kailangan mo maubos. Anong size ang poste mo? Sinabi ng foreman agad. Pero baka magulat ka, walang study yung ginawa ng foreman, tayo na lang ng tayo. So bilang owner, dapat mag-invest tayo. Natawag natin dyan, investing. So nag-invest ka sa isang bagay kung gusto mo makakuha ng magandang outcome. No, investment yan. Huwag mong panghinayang gumastos ng team na gagawa ng design, layout, and actual construction ng bahay mo o ng property mo. Diba? Yan ang mga bagay na pinakamalaking pagkakamali ng isang property owner. Inaasa na lang sa kanilang sariling kakayanan at sa kakayanan ng taong tinatawag natin foreman-formanan. Okay?